Hindi man gusto ni Ruel na sumama sa probinsya ng Capiz, wala siyang nagawa nang pilitin siya ng kanyang ama. Bata pa si Ruel nang huli siyang makapunta roon. Wala na siyang matandaan kung ano na ang itsura ng dating lugar na pinasyalan nila noon. Ang natatandaan lang ni Ruel ay ang mga nilalang na ginagawang panakot sa kanilang mga bata. At yun ay ang aswang. Madaling araw na nang marating nila ang Capiz. Pagod na pagod ang katawan ni Ruel kahit na nakaupo lang naman siya maghapon. Tay, ilang minuto pa ba ang lalakarin natin? Malapit-lapit na tayo. Tay, 1 kilometro na yata tayo naglalakad sa kalye na to eh. Huwag ka nang magreklamo. Nakita mo naman na wala ng tricycle sa terminal, hindi ba? Ay, ang bihira naman oh. Ang dilim-dilim dito eh. Habang naglalakad sila, palingon-lingon pa ang binata sa kanilang likuran. Hindi siya mapakali. Napaparanoid ang binata lalo na't bumabalik sa utak niya ang mga haka-haka. Bago kasi sila lumuwas, nakapanood pa siya ng isang episode sa Magandang Gabi Bayan sa TV. Nabahala siya nang malaman mula sa palabas na totoo raw di umano ang aswang sa Capiz. Tay, ano ba talaga meron at kinakailangan natin pumunta dito? Huminto ang kanyang ama. Parang nagdadalawang isip ito kung magsasalita o hindi. Ano tay? May sakit na ba si Lolo? Malala na ang sakit ng lolo mo. Bago man lang siya mawala gusto niya tayong makita. Malala ng sakit niya? Bakit hindi mo naman sinabi sa akin kagad? Sira ulo ka pala Lasing ka nung nag-usap tayo. Lasing din ako. Kaya di ko alam kung nasabi ko ba sa'yo. Ay nako, kaya nga sabi mo na lang kailangan natin pumunta sa Capiz. Ay, Diyos ko naman manahimik ka na nga dyan. Kasi baka may mabulabog pa tayong hindi dapat. Na sinabing yon ng kanyang ama ay nakaramdam ng kilabot ang binata. Ngunit hindi na lamang niya yon pinahalata. Ayaw niyang pag-isipan siya ng ama na naduduwag. Nagdaan pa ang ilang minuto. Napabagal ang kanilang paglalakad. Napansin ni Ruel na parang may pinakikiramdaman ng kanyang ama. Ay, bakit? Ayos lang kayo? Bilisan natin maglakad. Bilis! Bilis ang maglakad, ikaw tong mabagal. Walang ideya ang binata kung bakit parang bigla na lamang nataranta ang ama. Pero sinundan na lamang niya yon. Kalaunan ay tumigil na rin sila sa malawak na bakuran. Sa wakas naman at nandito na rin tayo. Napabugan na lang din ng hangin si Ruel. Kahit papaano ay masaya na rin ang binata dahil napawi na rin ang kanyang pagkabahala. Pumasok sila sa bakuran at kinatok ang pinto ng bahay. Habang hinihintay ang pagbukas ng pinto, sinuyod ni Ruel ng tingin ang paligid. Ibang-iba na yon sa dating bakuran na kinagisnan niya nung bata pa siya. Marami nang nagbago. Wala na ang mga manukan na noon ay kinatutuwang pagmasdan ng binata. Pakibukas ang pinto! Ako ito, si Homer! Nilakasan pa ng kanyang ama ang pagkatok sa pinto. Maya-maya lang ay nagbukas na rin ito. Isang binata rin ang bumungad sa kanila. Sa palagay ni Ruel ay halos kasing edad lang niya yon. O tiyo! Nandyan na pala kayo! Ay teka, si Ruel na ba ito? Fernan? Ikaw na yan? Nakita na ulit ang dalawang siraulo. Uy! Ang laki mo na, Insan Ano, kumusta ka na? Ay teka. Hindi kami nagpunta rito para magkumustahan kayo ha. Nasaan ba yung tatay mo? Mas nilawakan ni Fernan ang pagkakabukas ng pintuan. Ay, akit kayo sa taas. Naroon si Lolo. Nag-akbayan pa si Ruel at Fernan. Bata pa lamang kasi sila, talaga namang sanggang dikit na talaga ang dalawa. Magkasama palagi si Ruel at Fernan sa lahat ng kalokohan. Kaya ganun na lamang ang pagkasabik nila nang magkita ang isa't isa. Nang makakit na sila sa ikalawang palapag, naabutan nila ang isang matandang puti na ang buhok. Baka sa mukha nito ang labis na panghihina.
Tiyo, nangihina na si Lolo. Gusto nga sana naming dalhin siya sa ospital eh. Ang kaso, ayaw naman niya. Nakaaway pa nga niya sila tita kasi hindi talaga namin siya mapilit eh. Ang sabi lang niya, gusto ka raw niyang makita. Lalong-lalo na itong si Ruel. Ha? Ako? Bakit ako? Hindi naman kami ganun kalapit sa isa't isa. Ewan ko ba dyan kay Lolo? Nakakaselos nga eh. Kasi ako nandito pero ikaw ang hinahanap. Sige na, Fernan. Magpahinga ka na muna. Alam kong kanina ka pa inaantok. Tinapik ni Fernan ang balikat ni Mang Homer at Ruel. Salamat, Tiyo. Kapag meron kayong kailangan, nasa baba lang naman ako eh. Pwede niyo akong gisingin kung tulog na ako ha. Tumango na lang ang mag-ama. Bumaba na rin ang binatang si Fernan. Naiwan ang dalawa habang nagbabantay sa natutulog na si Mang Borong. Tiningnan ni Ruel ng maigi ang kanyang lolo. Kamukhang kamukha yun ng kanyang ama. Kaya hindi na nakakapagtaka para sa kanya na sa dami ng anak na matanda, ang ama niya ang pinakapaborito nito. Tay, wala na ba talagang lunas ang sakit ni Lolo? May lunas pa sana eh. Ang kaso, di ba, matigas ang ulo. Kung nagpadala siya sa ospital kagad, baka kahit papano tumagal pa yung buhay niya. Paano yan? Tatanggapin na lang natin na mawawala na siya. Ayos lang ba kayo sa ganun? Bago pa tayo mapunta rito, nag-usap-usap na kami magkakapatid. Wala tanggap na nila. Hinihintay na lang din nila kung kailan ang oras ng itay. Naisip ko nga rin, siguro ayos na rin yun. Baka gusto na rin magpahinga ni itay. Bumuntong hininga na lang si Ruel. Patid niyang tinatago lamang ng kanyang ama ang tunay nitong nararamdaman. Dahil madaling araw na rin noon, pinauna na siyang matulog ni Mang Homer. Sobrang layo din kasi talaga ang kanilang binyahe. Kinaumagahan, nagising na lamang si Ruel nang maramdaman na marami ng tao sa silid na yon. Nang ilibot niya ang tingin, napansin niya na mga kamag-anak nila ang lahat ng yon. Marahang bumangon si Ruel at bahagyang nahihiya pa. Narinig niyang kinakausap ng kanyang lolo Borong ang kanyang tatay. Homer, ikaw ang panganay sa lahat ng aking mga anak. Kaya sa iyo ko hiiwan ang pamamahay na ito. Nakikiusap ako sa iyo na sana ingatan mo ito. Huwag kayong mag-alala, itay. Hindi ko pababayaan ang pamana ninyo. Nasaan ang pinakapanganay kong apo? Lumingon kay Ruel ang lahat ng naroon. Sinenyasan naman siya ng kanyang ama na lumapit. Nahihiyang umalis sa kinauupuan ng binata. Napangiti naman na matanda nang makita ang kanyang mukha. Oh, halika. May ibubulong ako sa iyo. Inilapit ng binata ang kanyang tenga sa matanda. Habang pabulong na sinasabi ng matanda ang mga salita nito, hindi maiwasan ng binata na mapalaki ang mata. Hindi siya makapaniwala sa mga salitang kanyang naririnig. Pagkatapos ng bulong na yon ng kanyang lolo, ngumiti pa yun sa kanya na malapad. Apo, tandaan mo ang sinabi ko sa iyo ha. Ikaw ang pag-asa ko. Hindi man lang nakapagsalita si Ruel. Masyado siyang nagulat sa kanyang mga nalaman. Bagay na hindi pa muna niya pwedeng ipaalam sa lahat. Maya-maya lamang ay tuluyan ng pumikit ang matanda. Nagsimula ng iyakan ng kanilang mga kamag-anakan. Agulgulan ng namayani sa silid na yon. Kahit ang kanyang amang si Homer ay naiyak din. Hindi malaman ni Ruel kung ano ang kanyang mararamdaman. Kung malulungkot ba siya sa pagkawala ng kanyang lolo o mapaparaning ba siya kung totoo ba talaga ang sinabi ng matanda sa kanya. Agad na dinala sa morgue ang labi na matandang si Borong. Naiwan muna sila sa bahay habang ang iba nilang kamag-anak ay naghahanda na rin sa burol na matanda. Habang tulala sa gilid ang binatang si Ruel, nilapitan siya ng kanyang pinsan na si Fernan. Uy, insan, ayos ka lang ba dyan? Tumango lamang si Ruel bilang kanyang tugon. Pero mas lalo pa siyang kinulit ni Fernan. Tumabi ito sa kanya at inakbayan siya. Ayos lang yan. Lahat kami rito
Tinanggap na lang talaga na mangyayari yan kay Lolo. Teka sandali. Ano nga pala yung binulong sa'yo ni Lolo Borong? Ha? Wala yon. Simpleng bagay lang na kaming dalawa lang dapat ang makakaalam. Kayong dalawa lang ang pwedeng makaalam? Ano naman yun? Bawal nga raw sabihin sa iba eh. Kapag sinabi ko raw sa iba, mumultuhin niya ako. Di sige, ikaw ang bahala. Nandito lang naman ako palagi kapag handa ka na mag-share. Ngumiti na lamang si Ruel. Sa kanyang kaloob-looban, hindi pa siya handa na malaman ng iba ang tungkol sa ibinulong sa kanya. Nais niyang siya muna mismo ang umalam kung totoo nga ba ang nilalang na nabanggit ni Lolo Borong. Kinabukasan ng gabi, nagsimula ang unang burol na matanda. Medyo marami-rami ang dumalo sa unang burol dahil marami din talagang nakakakilala kay Lolo Borong. Halos mapuno na ang malawak nilang bakuran. May iba pa nga na naglatag na lang din ng lamesa sa labas. Abala sila Ruel noong mga sandaling yon dahil sa pag-aasikaso ng mga bisita. Pero habang nangyayari ang lahat ng yon, napansin ni Ruel na walang kanilang tiya Beninay sa burol. Nagtaka si Ruel. Ang pagkakaalam niya kasi, si tiya Beninay niya ay isa ring paboritong anak ng kanyang lolo. Fernan, nakita mo ba si tiya Beninay? Si tiya Beninay? Baka nandun sa bahay niya. Hindi ba siya makikilamay dito? Tatay nila ang patay ah. Mabuti pa tawagin mo na lang. Baka mamaya mapagalitan pa siya ng tatay mo. Inilipag ni Ruel ang daladalang niyang tray na may lamang mga sopas. Tinuro lang sa kanya saglit ni Fernan ang tirahan ng ginang at saka nagtungo na rin siya roon. Madilim ang bakuran ng ginang na si Beninay. Sa lahat ng kapatid ng kanyang ama, ang tiya niya lang na yon ang parang naiba. Para bang malayo ang loob noon sa lahat ng kamag-anakan. Nagpunta lang yon noong naghihingalo na si Lolo Borong. Tiya Beninay, nandiyan po ba kayo? Nang walang tumugon sa kanya ay napilitan na siyang pumasok sa loob ng bakuran. May nasipa pa siyang lata na pakalat-kalat sa daan. Ano bang bakuran ito? Parang hindi naman nililinis. Naglakad pa palapit ang binata, palapit sa may pintuan. Kakatok na sana siya nang bigla yung magbukas. Naisip niya na gasera lang pala ang ilaw sa labas. Napaisip si Ruel. Hindi naman kasi naghihirap ang angkan nila para hindi magkaroon ng maayos na ilaw si Beninay. Isa pa, kung paborito ring anak si Beninay, malamang sa malamang tulad ng kanyang ama, nasa ginang din ang pabor ng matandang na mayapa. Tiya Beninay, hindi po ba kayo pupunta sa burol ni Lolo? Tumingin muna ng ilang segundo ang ginang sa kanya. Nakaramdam naman ng kaunting pagkailang si Ruel. Pupunta ako kapag wala ng ganong tao. Bakit naman po? May mga naghahanap din po kasi sa inyo dun kanine. Basta, pupunta ako kapag kaunti na lang ang mga tao. Bakit ba ang kulit mo? Natameme si Ruel sa inasal ng kanyang tiyahin. Hindi na lamang din siya nagsalita para hindi na rin mainis pa sa kanya ang ginang. Sa susunod, huwag kang bida-bidang pupunta rito. Hindi ako katulad ng iba mong tiyo at tiya na basa-basa na lang malalapitan mo. Magkamag-anak tayo, pero hindi tayo magkakilala. Tila ba napaya si Ruel noon? Kahit na alam niyang may punto naman ng ginang na si Beninay, palagay niya ay sinampal pa rin siya ng hiya. Naglakad na lamang si Ruel palabas ng bakuran. Napapailing na lamang siya. Hindi niya inaasahan na ganun pala kasungit ang tiyahin niyang yon. Bumalik na lamang siya sa burulan. Hindi na lamang niya pinansin ang nangyari. Tinuon na lamang niya ang atensyon sa pag-aasikaso ng mga nakikilamay. Kakong 12:00 ng gabi, nagpasya si Ruel na magpahinga na muna. Ang iba nilang pinsan ang pumalit sa kanila ni Fernan. Tumambay ang dalawa sa bakanting espasyo sa likuran ng bahay. May lamesa kasi roon na madalas din puntahan ni Lolo Borong nung nabubuhay pa ito. Ano palang nangyari?
bakit hindi mo naisama si Tia Beninay? Ang sungit, Insan, grabe. Ang galang-galang ko na nga Ganun pa rin siya. Sinungitan pa rin niya ako. Alam mo, sa totoo lang, bigla na lang kasing nagbago yung si Tia Beninay Mula nung manggaling siya sa pistahan sa kabilang baryo, 4 na taon na nakakalipas, naging ganyan na siya. Bakit? Ano bang nangyari nun? Ewan ko rin. Kahit yung asawa niya, hindi rin makapagsabi sa amin. May asawa si Tia Beninay? Oo, Insan. Kasal sila nun. Ang kaso lang, iniwan din siya Kasi nga, nagbago naman kasi talaga yung ugali niya. Lagi siyang mailap sa amin. Madalas na gabi lang siya lalabas. Maliban na lang kung sobrang importante. Saka lang siya lalabas ng maliwanag. Hindi kaya nagkaroon ng depresya si Tia? Kasi dahil sa kanungkutan? Yan ang hindi ko rin alam. Ay, hayaan na muna nga natin siya. Ang isipin na lang muna natin sa ngayon ay ang burol ni Lolo. Siya nga pala. Mamayang umaga, samahan mo pala akong mamili ng baboy at mga isda Pangluto para sa lamay. Lamay? Tapos baboy at isda? Seryoso ba yan? Ganun talaga dito, ano ka ba? Hindi naman ito kagaya ng sa Maynila na kapag may patay, dapat ang patay rin yung pagkain. Hindi mo pa nga naabutan yung mamamatay yung kapitbahay namin may video okay pa Ha? Diyos ko. Buti hindi bumangon yung patay. Natawa na lamang ang dalawa. Matapos ang kanilang pag-uusap ay bumalik na sila sa pag-aasikaso. Dakong 3:00 na ng madaling araw na magsiuwian na rin ang mga tao. Sinamantala na ni Ruel at Fernan ang pagkakataon para naman makapagpahinga sila. Maaga pa rin kasi silang lalakad kinaumagahan. Nagsamang 2 binata sa bakanting kwarto sa itaas. Katabi lang yon ng silid ng kanilang lolo. Sa silid na yon ay may malaking bintana. Palagi lang yon nakabukas dahil sira na rin ang pangtakip. Trapal lang ang pinakaharang doon kapag umuulan. Ayos lang naman sa'yo na may katabi sa papag, ano? Wala namang problema sa akin, ano ka ba? Basta huwag ka lang hihilik ng malakas, ha? Hindi naman ako naghihilik Pero nautot ako. Naunang nakaidlip ang binatang si Fernan, habang si Ruel naman ay kinukuha pa rin ng kanyang pwesto. Bigla na lang din kasing nawala ang kanyang antok. Napatingin siya sa malaking bintana na halos kakasya na ang isang tao. Bumangon ang binata at naghanap ng pwedeng itapal doon. Hindi kasi siya makatulog dahil ang pakiramdam niya merong tumitingin sa kanya mula roon. Pagdungaw niya sa bintana, may nakita siyang imahe ng isang tao na madilim sa halamanan. Hindi niya sigurado pero parang imahe yun ng Tia Beninay niya. Parang si Tia Beninay yun Hindi siya sigurado kung tiya ba niya ang nakita niya. Kaya kahit na nagtataka ay hinayaan na lamang niya. Hindi na rin siya nakatulog ng mga sandaling yon. Bumangon siya sa higaan ng 6:00. Siya na rin ang gumising kay Fernan. Namumugto ang kanyang mga mata nang lumabas sila ng bahay. Wala nang ligo-ligo. Aalis na sana sila na makita nila si Mang Homer na parang problemado. Nasa harapan ito ng kulungan ng mga manok. Tay, bakit ganyan ang mukha mo? Kay aga-aga. Ewan ko ba kasi dito. 7 manok ang nandito kagabi. Ngayon, papakainin ko na. 6 na lang. Kulang ng 1. Habilin pa naman sa akin ni Itay ito. Alagaan ko yung mga manok niya. Fernan, may mga magnanakaw ba dito sa inyo? Ewan ko rin Dati pa namang may nawawalang mga alagang manok dito. Pero hindi dito sa atin sa kabilang strito. Ngayon lang nangyari na pati manok ni Lolo, binirahan din. Di bale, ako nang bala rito mamaya. Lalagyan ko na lang ng kandado to. At saka, hindi ako matutulog sa burol. Matinding nagnakaw Partida may mga bantay sa burol natin. Napunan ni Ruel na parang hindi mapalagay ang kanyang ama.
Para bang may iba rin tong iniisip. Pero hindi na lamang niya yon tinanong dahil aalis pa sila ni Fernan. Nang makapara ng tricycle sa labas ng kanilang bakuran, ay bumiyahin na rin sila patungong palengke. Halos 10 minuto lang naman ang layo ng palengke mula sa kanila. Pwede rin naman lakarin pero dahil hinahabol nila ang oras ay hindi na rin nila ginawa. Isa pa, nagmamadali na rin si Ruel para makapagpahinga na rin. Makalipas lang ang mga sandali ay narating na rin nila ang palengke. Kakaunti lang ang tao roon sa oras na yon. Maging si Fernan nga rin ay nagtataka. Alam kasi ni Fernan na kapag ganoong oras, dagsa na ang mga tao roon. Inabot ni Fernan ang kanilang bayad sa tricycle driver. Bago umalis ang manong, ay nagtanong pa si Fernan sa matanda. Anong, alam niyo ba kung bakit parang ang konti lang nang nandito ngayon sa palengke? Lumipat na kasi yung ibang nagtitinda sa ibang palengke. May haka-haka kasi na yung mga bagong nagtitinda rito sa palengke, mga aswang. Sa hindi malamang dahilan, nagtayuan ang mga balahibo nila Ruel. Hindi niya alam kung bakit parang bigla na lang silang nilamig kahit na tirik pa rin naman ang araw nun. Totoo po ba yan? Hindi na nagsalita ang tricycle driver. Nakibit balikat na lang yon at maingat na pinaandar ang sasakyan. Uy, Fernan, sabihin mo nga sa akin, totoo ba talagang may aswang dito sa Capiz? May aswang naman talaga dito. Di ba, bata pa lang tayo, alam mo na yon. Pero kasi ngayon, moderno na panahon eh. Hindi ko alam kung posible pa rin bang magkaroon ng aswang. Baka nga tama yung sinabi ni Lolo ah. Ha? May sinasabi ka ba? Wala. Sabi ko, mamalengke na tayo. Pumasok na sila sa palengke. Parang nakakabingi ang katahimikan. Nang lumapit sila sa unang tindahan, ay nakaramdam sila ng kakaiba. Sa tingin pa lang ng alis sa kanila, parang ramdam kagad nila na hindi maganda na dun sila bumili. Kaya naman dumiretso pa sila sa ibang tindahan. Halos lahat ng tinderang kanilang madadaanan ay kakaiba ang tingin sa kanila. Nakakatakot ang mga ngiti na talagang kita pa ang naninilaw ng ngipin. Insan, mukhang kailangan na nating umalis ha. Umanap na lang tayo ng ibang palengke. Sige, hindi na rin maganda pakiramdam ko rito eh. Ibang-iba na ito sa dating palengke na nakilala ko. Bago pa may mangyaring hindi maganda sa kanilang dalawa, nagmamadali na silang umalis sa palengke na yon. Saka lamang sila nakahinga ng maayos nang makasakay na silang muli sa tricycle. Mabilis ang tibok ng kanilang puso. Sobrang kabado ang magpinsan lalo na kapag iniisip nila na baka nga aswang ang mga nagtitinda roon. Naghanap na lamang sila ng ibang palengke sa bayan. May kalayuan pero para sa dalawa ay mas mainam na yon. Kaysa naman sa palengke na parang may balak na masama ang mga taong naroon. Tingin ko, totoo yata yung sinasabi ng matandang tricycle driver eh. So, naniniwala ka na may aswang? Ewan, paano kung tanungin na lang natin sila tatay kapag nakauwi na tayo? Mabuti pa nga. Siguradong may alam dito yung mga kamag-anak natin. Nakapamili na sila ng baboy at isda. Magtatanghali na silang nakabalik ng bahay dahil pahirapang makasakay sa bayan. Abalan na naman ang mga tao noong sandaling yon. Paglapag pa lang nila ng mga pinamili sa ibabaw ng lamesa, inutusan kagad ni Mang Homer si Ruel. Ruel, anak, pumunta ka nga sa tiya bininay mo. Umiram ka ng malaking kawali. Bakit ako? Magpapahinga na ako eh. Sige na, ikaw na. Ikaw lang naman ang medyo malaki-laki ang katawan eh. 2 kawali kasi yon. Hindi mo naman pwedeng pabuhat sa mga pinsa mong babae. Itong si Fernan oh. Wag yan. Utusan ko rin yan mamaya. Napapakamot na lang sa ulo si Ruel. Sinunod na lamang niya ang ama kahit na antok na siya. Habang naglalakad, bigla na lamang bumalik sa isip niya ang hinala sa palengke.
Malakas talaga ang kanyang kutob na ang mga naroon ay hindi pangkaraniwang tao. Ilang sandali lamang ang nakalipas ay nakarating na rin siya sa bahay ni Tia Bininay. Naabutan niya naman ang gina na nagwawali sa bakuran. Humugot muna ng malalim na paghinga ang binata. Inaalam niya kung papaanong kakausapin ang ginang nang hindi ito naiirita sa kanya. Magandang umaga po, Tia Bininay. Pinapunta po ako ni tatay para manghiram ng malalaking kawa. 2 raw po. Magluluto lang. Hintayin mo ka dyan at huwag kang papasok. Ngumiti na lamang si Ruel habang naghihintay. May napansin ang binata sa basurang nakatambak sa gilid. Nakita niya kasing may mga balahibo roon ng manok na parang may mga bahid ng dugo. Teka, nagluto ba ng manok si Tia Bininay? Inikot niya ang kanyang tingin sa bakuran. Wala naman siyang nakitang lutuan doon. Malabo rin namang meron sa loob dahil yari lamang sa kahoy ang bahay ni Bininay. Mabilis na inalis ni Ruel ang kanyang tingin sa basurahan nang dumating na ang kanyang tiyahin. Sandali pang napatingin sa kanya ang ginang na parang naghihinala sa kanya. Maraming salamat po, Tia. Inabot sa kanya ng ginang ang 2 kawali na malaki. Kapag pupunta ka rito, huwag kang tingin ng tingin kung saan-saan. Masyadong malikot yung mata mo. Dukutin ko yan eh. Sa puntong yun ay nakaramdam ng takot si Ruel. Para kasing nanlilisik ang mata ng kanyang tiyahin. Nagpanggap na lamang siya na hindi kinakabahan. Nagpakita siya ng isang pilit na ngiti pagkatapos kunin ang kawali. Maraming salamat ulit. Nagmamadali ng tumakbo ang binata pabalik sa burulan. Hingal na hingal siya para bang kulang na lang ay bawian na rin siya ng buhay. Nakatulog na rin si Ruel ng tanghaling yon. Dahil sa puyat, napasarap ang kanyang tulog. Hindi na niya namalaya ng oras. Pagtingin niya sa wall clock na nakadikit sa gilid ng pinto, 6:00 na pala ng gabi. Napabangon siya agad. Pagsilip niya sa labas ay marami na namang tao. Nakasulubong niya si Fernan sa hagdanan. Oh, buti naman at nagising ka na. Gigisingin na sana kita eh. Ang dami na kasing tao sa labas eh oh. Naku, pasensya na. Nakatulog pala ako ng mahaba. Teka nga Insan. Kanina bang hapon nananaginip ka? Naririnig kasi kitang nagsasalita eh. Sabi mo, wag! Biglang bumalik sa alaala ni Ruel ang naging panaginip niyang yun ng hapon. Ayon sa kanyang panaginip, hinahabol daw siya ng mga kakaibang nilalang. Mga nakakatakot na muka, mababangis sa mga itsura, at umaangil di umano na parabang mga hayop. Isa lang ang naisip ni Ruel, aswang ang kanyang napanaginipan. Uy, di mo na naman ako narinig eh. Bumaba ka na nga lang doon at tinahanap ka na ni Tio Homer. Napapakamot na lamang sa ulo si Ruel, pero sa kaloob-looban niya, hindi niya maiwasang hindi kabahan. Malakas talaga ang kanyang kutob na may pinapakita ang kanyang pahiwatig. Kahit kakagising lang at hindi pa nga nakakapaghilamos, tumulong na kagad ng binata sa mga abala nilang pinsan. Medyo marami-rami kasi ang nakipaglamay. Ang ilan sa mga yon ay hindi naman kakilala ng kanilang pamilya. Pero ang sinasabi ng mga bisitang yon ay kilala nila si Lolo Borong. Mabilis na lumipas sa mga sandali. Nagkaroon ng pagkakataon si Ruel para makapagpahinga. Umupo siya sa bakanting upuan na malapit sa kabaong na matanda. Habang naroon siya, ay napadako ang kanyang tingin sa isang grupo ng mga bisita. 6 ang mga yon, tahimik lang sa gilid. Hindi man lang tumatayo sa kinauupuan. Patingin-tingin lang sa paligid na parabang nagmamasid. Sa katunayan, ilang minuto na niyang napapansin ang mga bisitang yon. Hindi niya lang mapagtuunan ng pansin dahil nga abala sila sa ginagawa. Uy, Fernan! Halika! Oh, bakit ba?
Paano mo malalaman kung aswang ang isang tao? Ha? Bakit mo naman natanong? Ang bira ka naman oh. Basta, sabi mo na sa akin. Ang sabi kasi ng matatanda dati malalaman mong aswang ang isang tao kapag takot na siya sa bawang o kaya sa asin. Ikuha mo nga ako ng asin, dali. Ha? Ano bang trip mo? Basta, bilisan mo na. Sandaling umalis si Fernan. Maya-maya ay bumalik na rin si Fernan na may dalang asin. Asin lang. Nagamit na yung mga bawang kanina eh. Kinuha ni Ruel ang asin. Takang-taka naman si Fernan kung ano ang kanyang gagawin. Tumayo si Ruel at naglakad patungo sa kinaroroonan ng mga pinaghihinalaan niyang bisita. Nang nasa harapan na siya, pasimple niyang tinapon ng asin sa gilid ng mga yon. Nang makabalik si Ruel sa kanyang kinauupuan, nakita niyang bigla na lamang nag-alisa ng grupo ng mga bisitang yon. Dahil sa nangyari, hindi nagdalawang isip si Ruel na ipaalam yon sa kanyang ama. Medyo nag-aalangan pa nga siya dahil hindi niya alam kung maniniwala ba sa kanya si Mang Homer. Ganun pa man, sinubukan niya pa rin. Totoong sinabi ko, Tay. Bigla silang nag-aalisa nang magtapon ako ng asin sa harapan nila. Sira ulo ka talaga eh. Bakit mo ginawa yun sa mga bisita? Galit ang kanyang ama. Baka sa mukha nito ang hiya dahil sa kanyang ginawa. Pero hindi tumigil si Ruel. Batid niyang hindi talaga normal ang mga taong kanyang pinaghihinalaan. Tay, aswang sila. Malaki ang tsansa na aswang sila. Maniwala ka sa akin. Napatigil ang Manong sa paglalagay ng sopa sa mangkok habang sila ay nasa kusina. Tumingin ito sandali kay Fernan na parabang inaalam ni Mang Homer sa pamangkin kung seryoso si Ruel. Tiyo, totoo sinabi niya. Para mga pusang natarantama ngayon pagtapon ni Ruel ng asin sa harapan nila eh. Tiyo, di ba isa din naman kayo sa naniniwala sa aswang? Ang sabi sa amin ni Lolo Borong noon, kayo mismo nakakita ng aswang sa kagubatan. Huminga ng malalim si Mang Homer. Hindi niya maitatanggi ang bagay na yon. Dahil halos lahat ng kamag-anak nila ay alam ang pangyayaring yon. Samantalang si Ruel, sa puntong yun lamang niya natuklasan na may karanasan pala ang kanyang ama sa aswang. Totoo po ba yun, Tay? Tumango si Mang Homer at umupo sa lamesa. Oo na, totoo mga aswang. At alam ko na hanggang ngayon, nandito pa rin sila. Kung nandito pa rin sila, bakit walang pumupuksa sa kanila? Paano mo pupuksayin ng mga aswang na mababangis pa sa hayop? Simpleng tao ka lang naman. Pumalakpak ng isang beses si Ruel. Ito na siguro ang tamang panahon para ipaalam ko sa inyo kung ano yung binulong sa akin ni Lolo bago siya mawala. Nagkatinginan si Fernan at Mang Homer. Pareho itong kinain bigla ng kuryosidad. Sabihin mo, ano ba sinabi sa iyo ni Tatay? Tumingin-tingin muna si Ruel kung may makakarinig sa kanila. Nang masiguro nitong wala naman, ay saka ito pabulong na nagsalita. Ang sabi sa akin ni Lolo, may isang pamilya raw ng aswang ang nagpaparami ng bilang nila rito sa probinsya ng Capiz. Patatalo lang daw yon sa pamamagitan ng dugong berde. Dugong berde? Saan naman tayo makakahanap ng dugong berde? Lahat ng dugo ng tao pula. Dugong berde? Naalala ko na. May nabasa ako dati sa libro ni Itay tungkol sa dugong berde. Ang sabi ron, hindi literal na berde ang dugo. Kapag sinabing dugong berde, espesyal daw ang dugo na yon. Isang dugo na binasbasan daw ng mga batala bago pa ipanganak ang taong dugong berde. Kung tamang iniisip ko, kapag ang tao ay may dugong berde, para siyang may kapangyarihan na labanan ng mga aswang. Tama! Ang pagkakaroon ng dugong berde ay parang pagkakaroon ng isang malakas na mutya. Saan naman kaya natin nahanapin ng taong may dugong berde? Wala bang nasabi si Lolo Borong kung sino at saan matatagpuan? Wala Sabi niya lang sa akin, baka raw nasa tabi-tabi lang. Pambihira naman talaga si Itay Hindi pa sinabi ng maayos kung saan ano nang gagawin natin doon sa grupo ng kalalakihan kanina?
di umakto ka na parang walang nalalaman. Wala naman tayong kakayahan na tapatan sila. Kapag nakita mo sila ulit, humingi ka ng paumanhin ha. Nang sa ganun isipin nilang hindi mo sinasadya at wala ka talagang nalalaman. Sinang-ayunan na lamang ni Ruel ang suwestyon ng kanyang ama. Hindi na mapalagay si Ruel dahil sa mga bagay na hindi naman niya inaasahan. Kaya pala una pa lang may kutob na siyang kakaiba bago pa lang sila umalis ng Maynila. Lumipas ang ilang araw. Hindi na muli pang nagpakita ang grupo ng kalalakihan na nakilamay. Araw na ng libing na matandang si Borong. Maayos namang naihatid ang matanda sa huling hantungan. Iyakan at hagulgulan lang ang maririnig ng mga sandaling yon. Nang makauwi na sila, napangiti na lamang si Ruel dahil hanggang sa huling pagkakataon nagawa niyang makita ang kanyang lolo. Inabot na ng gabi ang paglilinis nila sa bahay. At dahil pare-pareho ngang hindi lingid sa kaalaman nila na nabubuhay pa rin ang mga aswang, naglagay na rin sila ng mga pangontrang alam nila. Yun ay dahil ilang gabi nang nakakaramdam ng kakaiba si Ruel. Takot ba talaga sila sa bawang? O baka sa asin lang? Kahit na ano pang bagay rito na pwedeng maging pangontra, subukan na natin. Hindi natin alam kung kailan sila lalapit. 3 lang tayo rito sa bahay. Kailan ang uwi natin, Tay? Matatagalan tayo. Aasikasuhin ko pa yung perang naiwan ng lolo mo Kung dito na lang kaya kayo? Ngumisi si Mang Homer. Nauunawaan naman nila si Fernan. Kung wala kasi sila roon, ay walang kasama si Fernan sa bahay. Hindi na naman makauwi ang binata sa pamilya nito dahil galit ang mga yon sa kanya. Kaya doon siya naninirahan kay Lolo Borong. Alam mo naman nasa Maynila kami nakatira, di ba? Naroon ang lahat ng kabuhayan namin. Natatakot kasi ako rito Baka mamaya kung ikaw na lang ang sumama sa amin sa Maynila, ano sa tingin mo? Ha? Pwede ba yun, Tiyo? Sabay-sabay silang napalingon sa may bintana nang may marinig silang kaluskos. Para bang pinipilit butasin ng matulis na bagay ang plywood. Sinenyasan ni Mang Homer si Ruel na tingnan kung ano yon. Hinila naman ni Ruel si Fernan para magpasama. Kabadong lumabas ng bahay si Ruel at Fernan. Dumampot pa sila ng 2x2 sa gilid bago pumunta sa parting bintana. Nang makarating sila roon, naabutan nila ang pusang itim. Nakatingin sa kanila na parang nakakaintindi. Hoy, ikaw pusa ka. Aswang ka ba? Umatungal ang pusa. Lumundag yun patungo sa kanila. Sa kamalas-malasan, braso ni Ruel ang kanyang pinansalag. Nasugat ang binata dahil sa talas ng kuko ng pusa. Buisit! Talaga naman tong pusang to Umagos kagad ang dugo sa braso niya. Sandaling tumigil ang pusa at nakatingin sa braso ng binata. Nang aktong huhulihin nila yon, ay nakatalon na yon palabas ng bakuran. Sakto naman na nasa labas din ng bakuran ang tiyahin nila na si Beninay. Nakatigil yon at direktang nakatingin kay Ruel. Nanlalaki ang mata ng ginang. Dahil sa pagtataka, ay hindi na naiwasan ni Ruel na magtanong. Bakit po, tiya? May problema ba? Ikaw binata ka. Ako? Oo, ako. Ano ako? Siya si Ruel. Ikaw nga. Uy, ikaw daw. Ako nga. Pamangkin niyo po ako Bakit po ba? Anong meron? Dahang-dahang lumapit ang ginang sa kanila. Nakanganga pa ito habang namimilog ang mga mata. Itinapat ng ginang ang dala nitong lampara sa dugo sa braso ni Ruel. Ikaw ang dugong berde. Ikaw nga. Ikaw ang binasbasan ng mga bathala sa kagubatan. Ako? Ako ang dugong berde? Tiya Beninay naman parang sabog Magandang tama yan, tiya Saan ka kumuha niyan? Magbabago ang buhay mo. Lalo na kapag nalaman na nila na ikaw ang dugong berde. Sandali lang, tiya. Teka, sandali!
Yahan mo na muna. Gamutin muna natin yung sugat mo. Hindi na nila hinabol pa ang ginang. Pagharap nila sa pintuan, naroon na pala si Mang Homer. Nagtataka rin ang muka habang nakatingin sa papalayong si Beninay. Tay, narinig mo ba yung sinabi ni Tia Beninay? Dugong berde raw ako. Noon pa man, kakaiba na si Beninay eh. Marami siyang alam na hindi namin nalalaman, Roel. O sige na, pumasok ka na sa loob. Gamutin nyo na yan. Bago pa may ibang makakita sa kanila, ay pumasok na rin sila sa bahay. Ginamot nila ang mahabang kalmot sa braso ni Roel. Noong mga sandaling yon, kapansin-pansin ang pagiging tulala ni Mang Homer. Palagay ni Roel na babahala ang kanyang ama. Dahil kung totoong ang isa siyang dugong berde, maaring malagay ang buhay niya sa alanganin. Tay, ako po ba talagang dugong berde? Naagaw ni Roel ang atensyon ng kanyang ama. Bumuntong hininga ang manong at parabang konsumido ang muka. Hindi natin sigurado kung totoo yung sinasabi ni Beninay. Kaya bukas ng umaga, kailangan natin siyang makausap. Malakas ang kutob ko na may alam siya sa lahat ng ito eh. Alanganing oras na nang makaidlip silang tatlo. Magkakasama silang natulog sa maliit na sala. Dakong 2:00 ng madaling araw ay muling nagising si Roel. Nananaginip kasi siya ng hindi pangkaraniwan. Ang sabi sa kanyang panaginip, may parte ng bahay ng lolo burong niya ang dapat niyang matuklasan. Bumangon si Roel at nag-isip ng malalim. Pilit niyang inaalala ang ibang detalye sa kanyang panaginip. Maya-maya lamang napalingon na si Roel sa tambakan nila ng gamit para sa kusina. Hindi na niya binuksan ang ilaw sa sala. Kinuha na lang niya ang kandila at yun ang nagsilbi niyang ilaw. Pinuntahan niya ang tambakan. Nung una ay wala naman siyang ibang napapansin. Pangkaraniwang mga gamit lang ang naroon. Nang aalis na siya, biglang naagaw ang pansin niya. Napatingin siya sa likuran ng drum. May napansin siya roon na parang kwadradong kahoy. Nang lapitan niya pa, ay napagtanto niya na iyon ay isang maliit na pinto na magkakasya lang ang isang tao kung yuyuko. Ha? Ano to? Basement? Inilapag ni Ruel sandali ang hawak na kandila. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nang mabuksan niya yon, ay kinapakapa niya ang loob gamit ang kanyang paa. May naramdaman siyang hagdanan, kaya naman kinuha niya ang kandila. Oo nga, basement. Nawala ang antok ng binata. Dali-dali siyang bumaba roon. May nakita siyang isang malaking lampara, kaya agad niya ring sinindihan. Namamangha siya habang pinagmamasdan ang mga naroon. Mga makakapal na librong itim, mga iba't ibang uri ng itak na kakaiba ang pagkakahulma ng talim. Meron din siyang nakita mga kasuotang itim na parabang katulad ng sa suot ng mga praile. Siguro dito si Lolo naglalagi kapag may ginagawa siya patungkol sa mga aswang. Pero ang mas nakapagpamangha sa binata ay ang isang botelyang kulay ginto. Nakalagay pa sa sulat sa katawan ng botelya na bubuksan lamang yon kapag kinakailangan na. Bumuntong hininga ang binata. Kinuha niya ang botelya at kagad na pinasok sa kanyang bulsa. Pagsapit ng kinaumagahan, pinaalam niya kay Mang Homer at Fernan ang tungkol sa basement. Hindi makapaniwala ang dalawa. Lalong-lalo na si Fernan na matagal nang namalagi sa bahay ni Borong. Dahil sa natuklasan nila, nagmamadali na nilang pinuntahan si Beninay. Pero sa kasamaang palad, wala roon ng ginang. Nakasarado rin ang bahay. Palagi bang umaalis si Tia Beninay, Fernan? Oo, hindi naman na bago yun eh. Minsan nga ilang araw bago bumalik. O sige, maghintay na lang tayo siguro. Babalik din yon. Ang mabuti pa, doon tayo sa likuran ng bahay niya maghintay. May upuan at lamesa doon. Alam ko yon kasi dati na ako nakapunta ron nung hindi pa siya masungit.
tumungo sila sa likuran ng bahay ng ginang. Dahil tirik pa rin ang araw, kitang-kita nila ang itsura ng lugar. Sa parting yun ng bakuran, may mga nakita silang mga balahibo ng manok. Meron din sa silong ng bahay. O tay, tingnan mo. Di ba nagkakandawalaan ang mga manok ni Lolo? Walang manok na puti si Itay. Kaninong manok naman kaya galing yan? Wala namang manok si Tia Beninay. Napaisip ng malala si Mang Homer. Iba na ang iniisip nito. At base sa tingin ni Ruel sa kanya, para bang iisa na lang ng isip. Tanging si Fernan na lamang ang tila nahuhuli. Hindi na lamang pinansin ng tatlo ang mga balahibong yon. Umupo na lamang sila roon at nandun na rin ang almusal. Lumipas ang mga oras. Inabot na sila ng hapon pero hindi man lang lumitaw ang ginang na si Beninay sa bakuran. Hintay sila ng hintay pero palagay nila ay wala silang mapapala ng oras na yon. Takong 6:00 ng gabi nang maisipan ng tatlo na umalis na lang. Nilamon na rin kasi sila ng kanilang kinalalagyan. Palabas na sila ng bakuran nang biglang makasalubong nila ang ginang. Gulat na gulat yon dahil sa kanyang presensya. Beninay, kailangan ka namin makausap. Alam kong sa ating magkakapatid, ikaw ang mas pinagkakatiwalaan ni Itay sa mga weirdong bagay. Pabalik-balik ang tingin ni Beninay sa mag-ama. Nagmamadali itong pumasok sa loob nang hindi man lang sila kinakausap. Sabi niyo, ako ang dugong berde. Anong alam mo, tiya? Napatigil ang ginang. Tumingin yun sa kanila na makahulugan at may lamang pagkabahala. Pumasok kayo sa loob. At kung ano man ang mga malalaman ninyo, wag na wag niyong ipapaalam sa iba. Lalo na sa mga kamag-anak natin. Dahil ikakapahamak ng mga taong may alam sa bagay na sasabihin ko. Tumango lang si Ruel. Nagmamadali nang binuksan ni Beninay ang pintuan. Nang makapasok ay agad siya nitong pinaupo. Nagulat na lamang si Ruel nang biglang alisin ng ginang ang benda sa kanyang braso. Teka tiya, anong gagawin niyo? Hindi ka dapat nagpakalmot sa pusang yon. Dahil aswang ang hayop na yon. Akin ang braso mo, lalagyan natin ng gamot. May kung anong hinalungkat si Beninay sa kanyang lagayan ng mga gamit. Ganyan talaga si tiya, parang lagi na lang may kaaway kapag nagsasalita. Nang makabalik si Beninay ay may dala na itong plastik na bote. Sa loob nito ay may likidong kulay puti. Walang ano-ano, binuhusan ng ginang ang braso ni Ruel na may malalim na kalmot. Halos maihis-hapdi si Ruel. Sobrang hapdi ng kanyang nararamdaman na parang umabot pa ang hapdi hanggang sa kanyang muka. Anong gamot yan? Ayos lang ba dyan si Ruel? Gamot yan para sa mga kalmot ng aswang na nagaanyong pusa. Ang mga ganong uri kasi ng aswang ay delikado. Nakakamatay ang kalmot kapag hindi naagapan. Mga ilang sandali lang ay unti-unti na ring humupa ang kirot na nararamdaman ni Ruel. Pawis na pawis ang binata at hingal na hingal. Beninay, sabihin mo nga sa akin, mula nang mawala kami rito sa Capiz, ano ang ginagawa mo? May nalalaman ka ba sa inililihim ni Itay? Huminga ng malalim ang ginang. Tila ba nagdadalawang isip pa ito sa kanyang sasabihin. Umupo si Beninay sa dulong bahagi ng mahabang papag. Bumakas sa mukha nito ang labis na pagkabahala. Ito na nga bang inaasahan ko eh. Mukhang magiging malalang sitwasyon. Muli silang naalarma dahil sa natuklasan na nila ang tungkol sa pangontrang papatay sa kanila. Yan ba yung tungkol sa dugong berde, tiya? Ikaw ang dugong berde. Lahat ay gagawin nila para mapatay ka. Dahil nasa sa iyo mismo ang pangontrang uubos sa kanilang lahi. Pwede ko bang malaman kung paano itong anak kong naging dugong berde? Buntis ang asawa mo noon. Nagtungo kami sa isang manghihilot. Malakas ang ulan, kasabay ng malakas na kulog at kidlat. Nabasbasan sa kagubatan ng anak mo.
Yon ang nakikita kong dahilan kung bakit nasa dugo ng anak mo ang pagiging dugong berde. Iya, pwede ba naming malaman kung anong kapangyarihan ang meron si Ruel? Sumama ang tingin ni Beninay sa binata. Parang nag-init ang ulo nito. Tigil-tigilan mo na sa panonood ng pelikulang walang kwenta. Anong kapangyarihan ang pinagsasabi mo? Nasisiraan ka na ba ng utak? Nakala kasi namin may espesyal na kakayahan ng isang dugong berde. Dugo lang ang mapapakinabangan sa iyo. Wala nang iba pa. Ang dugo ang parang pinakamutya ng pagkatao mo. Sa oras na magamit mo na yan, magiging isang normal na tao ka na lamang. Inilagay lamang ng bathala sa gubat ang dugong berde sa iyo dahil noong mga sandaling yon, ikaw at ang iyong ina ang malapit sa kagubatan. Ngayon, kailangan mo yang gamitin sa kabutihan. Dugo ng anak ko ang gagamitin? Ibig ba nitong sabihin iaalay siya? Isa ka pa. Tumanda ka na lang na buang eh. Eh ano ba kasi? Ayaw mo naman kasing sabihin kaagad. Eh tanong kayo ng tanong eh. Hindi niyo ako patapusin magpaliwanag. Nanahimik na lamang sila Mang Homer. Hinayaan na lamang nilang magsalita ang ginang. May naisip na panlaban ng dating albularyo na kaibigan ni Itay. Isang bagay na kapag naamoy ng mga aswang, unti-unti rin silang mamamatay. Pero gagana lang ang pangontra na yon kung may halong dugo ng dugong berde. Kailangan niyong mahanap ang botelyang ginto. Botelyang ginto? Bakit? Alam mo ba yon? May narating akong basement ni Lolo sa bahay. May nakita kong kulay gold na botelya dun. Nanlalaki ang mata ni Beninay. Hindi ito inakala na ang matagal nang nawawalang botelya ay tinatago lamang pala na matanda. Kung ganon, ang kailangan na lang natin ay kung papaano aaralin ang pangontra. Ako na ang bahala roon. Ako ang gagawa ng pangontra na yon. Kailangan ko lang ng ilang araw dahil ayon sa dating albularyo, magiging epektibo lang ang pangontra kapag tuluyan ng humalo ang dugo ng dugong berde sa mga likidong ihahalo ko. Nagtamang muli ang paningin ni Ruel at ang kanyang ama. Noong mga sandaling yon, ramdam nila na totoo na ang mga sinasabi ni Beninay. Alalay ako ng magaling na albularyo noon, kaya alam ko kung ano ang gagawin. Basta tiya, ikaw nang bahala kung ano man ang dapat kong gawin ha. Basta siguraduhin mo lang na hindi ako mamamatay ha. Natapos ang pag-uusap na yon nang malino na sa kanila ang tungkol sa dugong berde. Dismayado si Ruel at Fernan dahil ang inakala talaga nila makakaroon ng kapangyarihan si Ruel. Maayos silang pinaalis ng ginang pero hindi pa rin nawawala sa ugali nito ang pagiging masungit. Bago sila umalis, naalala ni Ruel ang tungkol sa mga balahibo ng manok na nakita nila sa likuran ng bahay. Bagay na hindi na nila naitanong pa kay Beninay. Lumipas ang mga araw. Naibigay na rin nila kay Beninay ang botelyang ginto. Umasa sila na magagawa ng ginang ang sinasabi nitong pangontra. Pero matapos nilang maibigay ang botelyang ginto, hindi na muli pa nilang nakita ang ginang na si Beninay. Akala ko ba kailangan ng dugo ko? Bakit ngayon hindi na siya mahanap? Ilang araw na tayong pabalik-balik dito sa bahay niya. Oo nga. Ano na kayang nangyari sa kanya? Baka mamaya inuna na siya ng mga aswang ah. Oy, kumalma kayo. Nararamdaman ko na hindi niya tayo iniwanan. Babalik siya para sa dugo mo, Ruel. Sandali silang natigilan sa kanilang usapan nang makarinig sila ng malalakas na sigaw. Nagmumula yon sa bahay na may ilang metro sa kinalalagyan nila. Uy, ano yun? Para malaman kung anong nangyayari, tumakbo sila patungo roon. Naabutan nila ang isang lalaki na umiiyak. Kasama rin nito ang iba pang mga kamag-anak. Nang tanungin nila ang lalaki, tinuro nito ang loob ng bahay. Agad na sumilip ang tatlo sa bintana. Nakita nila ang isang babae na duguan. Wala ng buhay at nakabuka ang tiyan. Walang yatay.
Aswang ang dumali nito, di ba? Akala ko ba si Ruel lang ang pakay nila? Bakit sila nandadamay ng ibang tao ngayon? Mensahe nila ito sa atin na hindi sila magpapatinag. Alam nila na may kaya tayong gawin. Nakaramdam ng kaunting konsensya si Ruel. Pakiramdam niya dahil yun sa ginawa niyang pagtapon ng asin sa mga nakilamay sa burol ng kanyang lolo. Kalaunan, nagdatingan na rin ang mga taga-barangay. May ilang pulis na rin na nag-iimbestiga. At kagaya ng inaasahan, hindi naniniwala kailanman ang pulis na aswang ang may gawa noon. Nakatakip na ng itim na tela ang bangkay ng biktimang buntis. Nang mapansin naman ni Ruel ang isang lalaki sa gilid. Seryoso ang lalaki noong una. Pero nang makita ni Ruel ang kakaibang ngiti sa mukha ng lalaking yon, doon na siya naghinala. Mula sa nagkukumpulang tao, umalis doon si Ruel. Mabuti na lang ay nasundan siya ni Fernan. Sabay nilang sinundan ng lalaking mabilis na naglalakad. Hindi na nila napapansin na unti-unti na pala silang nakakalayo sa mga tao. Nakarating na sila sa madilim na parte ng daan. Wala nang gaanong nagagawi sa kaling yun. Nang huminto ang lalaki, napatigil na lang din silang dalawa. Hoy, sabihin mo nga, aswang ka ba? Para kang timang, bakit mo pa tinatanong? Ikaw tong timang, bakit mo pa sinundan? Natuon ang atensyon nila nang humarap sa kanila ang lalaki. May kadiliman ang kanilang kinalalagyan, kaya naman hindi nila gaanong makita ang mukha ng lalaki. Basta ang pakiramdam lang nila ay hindi yun normal. Oo, pag ang lalapit, nananampal ako ng pangit. Dumampot ang bato si Ruel at matapang na nagsalita. May kinalaman ka ba sa pagpatay sa kawawang buntis na yon? Walang nakuhang tugon ng dalawa sa misteryosong lalaki. Nakarinig na lang sila ng pag-angil na parang mabangis na hayop na galing sa taong nasa harapan nila. Sa puntong yon, kumpirmado na ng dalawa na yun nga ay isang aswang. Umamba na si Ruel. Sa mismong harapan nila kasi, nagpalit ng anyo ang lalaki. Hindi naiwasan ng dalawa na hindi sila kilabutan. Natitindigan ang kanilang mga balahibo. Parang nahihirapan din silang kumilos dahil masyado na silang nilalamon ng kaba. Lumawag din ang pagkakahawak ni Ruel ng bato. Sa isip-isip ni Ruel ay talagang malilintikan sila sa sandaling yon. Ang tanging paraan na lamang na naisip ni Ruel ay tumakbo o kaya naman ay sumigaw at baka may makarinig sa kanila. Ang kaso nga lang, wala silang magawa. Pilitin nilang kumilos ay tila nagiging limitado lang ang kanilang galaw. Nasa aktong lalapit na sa kanila ang aswang nang biglang may lumitaw sa gilid. Isang ginang na hindi pa naman katandaan. Hinambalos nito ng kahoy ang aswang at tinamaan yun sa ulo. Nakaramdam ng pagkahilo ang aswang. Kaya naman agad yung dumistansya sa kanila. Nang makita ng aswang si Beninay, ay nagmamadali na yung lumundag patungo sa katawan ng puno at gumapang. Mga inutil! Tanga! Mga walang utak! Anong ginagawa niyo at bakit kayo mismo nalapit sa aswang? Ganyan ba talaga katanga kapag lumaki na sa Maynila? Tiya, si Ruel lang po ang lumaki sa Maynila. Hindi po ako, isa ka pa! Sariwang hangin na nga ang nilalanghap mo, hindi pa rin gumagana yung utak mo. Paano kung nakain kayo ng aswang? Lalo ka na, Ruel. E di tapos na ang lahat. Sila na ang magiging hari sa probinsyang ito. Pasensya na po, tiya. Naisip ko lang kasi na baka siya ang gumawa nun dun sa buntis eh. Ano man ang gawin nila, wala ka nang dapat gawin doon. Ang gagawin mo lang ay mag-ambag ka ng dugo. Hindi ka lalaban sa kanila dahil wala kang magagawa. Kasangkapan lang pala ako kung ganon. Biglang binatukan ni Beninay si Ruel. Buti na lamang ay daplis lang yon. Ayoko ng drama. Kumilos na kayo. Pumunta kayo sa bahay at simulan na natin ang huling hakbang. Ang pagsasali ng dugo ng dugong berde. Bago pa tuluyang ma-high blood sa kanila si Beninay, sinunod na lamang nila ang kagustuhan ng ginang. Tinawag nila si Mang Homer at kahit alanganing oras na ng gabi,
isasagawa nila ang kahuli-hulihang paraan para tuluyang mabuo ang pamatay na pangontra sa mga aswang. Pinunasan ni Bininay ang palad ni Ruel ng kung ano-anong langis. Ayon sa ginang, ang mga langis na inilagay sa palad ng binata ay gamot para mas mabilis na magsara ang sugat. Pinaupo si Ruel sa tapat ng lamesa. Nakatapat kay Ruel ang botelyang kulay ginto. Nakabukas yun kaya naamoy nila ang tila amoy sampagita na nagmumula sa botelya. Nakaramdam ng bahagyang kaba si Ruel nang makitang kumuha na ng patalim si Bininay. Maging si Mang Homer at Fernandin ay medyo kabado. Matapos maihalo ang dugo mo sa mga likidong nasa botelya, agad mong takpan. Bawal siyang makasingaw hanggat hindi mo pa gagamitin. Tumango lang si Ruel kay Bininay. Maya-maya lang tinutok na ng ginang ang kanyang palad. Maraang hinigop ni Bininay ng talim ang palad ng binata. Napahinga na lamang ng malalim si Ruel. Damang-dama niya ang talim ng punyal. Kita niya ring umagos na ang dugo niya patungo sa botelyang kulay ginto. Nang halos 15 segundo na ang nagdaan, mabilis na binitiwan ni Bininay ang kanyang palad. Agad namang sinarado ni Ruel ang botelya. Pero pagkatapos noon, bigla na lamang nanghina ang ginang. Napaupo siya sa sahig habang nakakapit sa paanan ng lamesa. Namumula rin ang mukha niya. Bininay, anong nangyayari sa iyo? Huwag niyo akong intindihin. Alugin niyo ang botelya para mahalo ang dugo. Sinunod ni Ruel ang utos ni Bininay. Inalalayan naman ni Mang Homer at Fernan si Bininay para maiupo sa papag. Baka sa mukha ng ginang ang labis na panghihina. Para itong pagod na pagod. Ngayon, kailangan na lang nating hintayin na tuluyang maging isa ang mga likido na nasa loob ng botelyang ginto. Huminga ng malalim ang ginang. Humingi lang yon ng dahon ng kangkong na tanim sa labas. Kinain yun ni Bininay ng hilaw. Kalaunan ay bumalik na rin sa dati ang lakas ni Bininay. Ano na ang gagawin natin para mapatay mga aswang? Sa gabing bilog ang buwan, sa pagkakataong sila ay nagsasaya, doon natin wawakasan ang ginagawa nilang kasamaan. Nagkakasundo silang lahat sa pamamagitan lang ng tinginan. Umaga na nang pauwiin ni Bininay ang tatlo. Habang naglalakad sila Ruel sa daan, sa ganong oras ay natataranta na agad ng mga residente. May ilan sa mga yun na gusto nang lisanin ng lugar. Yun ay dahil sa sunod-sunod na pag-atake ng aswang. Naku, hindi ko nahihintayin pa na pati kami ng mga anak ko mabiktima ng mga lintik na aswang na yan. Tapos ang pamunuan natin, wala pang ginagawang hakbang, palibasa hindi naniniwala sa aswang. Nakakabahala na kaya 3 tao na nabiktima ng mga salot na yan. Kinabigla ni Ruel ang kanilang narinig. Ang pagkakaalam lang kasi nila ay ang buntis lang ang nabiktima sa gabing yon. Ang hindi nila inakala, sa ibang strito ay may inatake rin ang aswang. Pambihira, tay. Mukha talagang pinapakita nilang mababangi sila. Kawawa naman yung mga biktima. Kaya dapat, wala na tayong sayanging oras. Kapag okay na ang pangontra, kumilos na tayo kaagad. Isang malalim na paghinga na lamang ang kanilang pinakawalan. Pero bukod pala sa mga naunang biktima, may mga madadagdag pa pala sa mga sumunod na araw. Habang naghihintay sila ng hudyat ni Bininay, gumawa ng mga masasamang hakbang ang mga aswang sa kanilang lugar. Dahil sa loob lang ng 4 na araw, aabot na sa 15 katao ang nabiktima. Lahat ng yon ay puro babae. Galit na si Ruel noong hapon naggaling sila sa barangay. Hindi kasi sila pinaniwalaan ng kapitan. Mas naninindigan ng kapitan na isang normal na tao lang na batikan sa pagpatay ang gumagawa nun. Dagdag pa ng kapitan, may sira sa ulo ang salarin. Bagay na mas lalong kinainit ng ulo ng binata. Wisit naman na barangay meron kayo rito, Fernan. Ang kukupad kumilos. May mga namatay na nga eh. Puro pa investigasyon. Kahit na maniwala naman sila sa aswang, wala naman tayo matuturong salarin, di ba?
Kung maniniwala lang sana sila, malaking bagay na yon. Ang mahalaga, alam nating may kasangga yung mga tao. Putik, wala rin namang mahanap na matinong lead ng mga pulis. Palma ka nga. Walang magagawa yung katataas mo ng boses, anak. Nakipagsagutan ka pa sa kapitan. Baka mamaya niyan ipalisin tayo rito. Tsaka insan, ganyan talaga yung kapitan namin dito. Hindi sila naniniwala sa mga bagay na mahirap namang patunayan. Gaya na lang yung aswang-aswang na yan. Kailan ba sila maniniwala kapag patay na mga tao lahat dito? Magtino ka nga, anak. Para kang batang nagmamaktol dyan. Kumalma ka at maghintay na lang tayo ng hudyat ng tiyahin mo. Tama si Tiyo, insan. Naupo na lamang si Ruel sa gilid. Kumakamot na lang sa ulo ang binata. Napakalma naman siya ng kanyang ama. Napagtanto niya na wala nga talagang magagawa ang init ng ulo sa lahat ng bagay. Pagsapit ng 8:00 ng gabi, habang naghahanda na ang tatlo para sa hapunan, napansin ni Fernan ang buwan sa itaas. Ruel, tingnan mo oh. Bilog na ang buwan. Ito na yata yung tamang panahon na sinasabi ni Tia Bininay. Napalunok ng laway ang binatang si Ruel dahil batid niya na sa gabing yun ay malalagay na sa alanganin ang buhay niya. Matapos isara ang bahay, mabilis silang kumilos para balikan ang ginang na si Bininay. Pagkarating nila doon ay nagulat sila sa kanilang naabutan. Duguan ng ginang. Marami itong sugat sa braso. Nakaupo lamang yon at nakasandal sa dingding. Hingal na hingal at baka sa muka ang labis na hapdi. Bininay, anong nangyari sa iyo? Inatake ako ng 2 aswang matapos kong malaman kung saan ang bahay nila sa kagubatan. Mga gamot, kunin nyo! Benta rin! Kumuha kayo, bilis! Gagamutin natin ang tiyahin nyo! May kaalaman naman si Ruel sa paglalagay ng paunang lunas. Kaya naman siya ang nag-asikaso sa sugutang braso ng kanyang tiyahin. Sa palagay ni Ruel, pinansalag ng ginang ang braso nito sa mga kalmot na mga aswang. Napigil niya ang pagdurugo gamit ang mga gamot din ni Bininay. Kahit na papaano ay nawala rin ng bahagya ang sakit. Pero hindi pa rin yung sapat para makakilos ng maayos ang ginang. Paparating na silang lahat. Papatayin nila ako. Magandang ideya yon para mapagtipon-tipon natin silang lahat. Nang sa ganun ay sabay-sabay na nating mabura sa lugar na ito ang mga salot. Anong magandang ideya ang pinagsasabi mo? Hindi ka pwedeng mamatay. Kuya, kunin nyo na ang gininto ang botelya. Ibigay mo kay Ruel dahil siya ang babasag niyan. Hindi, sasama ka sa amin. Hindi ka namin hahayaang mamatay. Ang protektahan mo ay si Ruel. Kapag namatay siya, mawawala ng bisa ang gininto ang botelya. Naintindihan mo ba ako? Pero tiya, hindi ka namin pwedeng iwanan. Matagal na akong dapat wala sa mundong ito. Kaya wala nang halaga ang buhay ko ngayon. Dahil nagawa ko na ang dapat kong gawin. Ngayon, misyon nyo naman ang gawin nyo. At yun ay ang tapusin ng kasamaan ng mga aswang na yan. Ang dami mong pang sinasabi. Ay, teka, anong ginagawa mo? Ay, may sira ulo ka talaga. Wala nang nagawa pa ang ginang nang bitbitin na siya ni Mang Homer. Bago pa makarating ang mga aswang sa bahay ni Bininay, ay umalis na rin sila roon. Hindi alam nila Ruel kung saan sila pupunta. Basta ang naiisip lang nila ay kailangang mailayo si Bininay sa barangay nila. Wala na silang pakialam kung ano pa ang sasabihin ni Bininay. Magandang pagkakataon na sana na magtipon sila sa harapan ng bahay ko. Bakit niyo pa ako inalis doon? Dahil mahalaga ka sa akin. Ang tagal nating hindi nagkita at nagkausap mula nang mag-Maynila ako. Hindi ako papayag na mawala ang tsansang makausap pa kita ng mas matagal o kahit habang buhay na. Nanahimik bigla ang bungangerang ginang. Tila ba kinurot ang puso nito dahil sa sinabi ni Mang Homer. Samantala, nakalabas na sila sa kanilang barangay. Patungo sila sa sakayan ng bangka. Nagbabaka sakali sila na may bangkero pa roon. Itatawid kasi nila si Bininay sa kabilang isla na kung saan mas maraming kabahayan at mga tao roon. Sumunod lang kayo sa akin. Alam ko ang daan papunta sa Dalampasigan.
Malapit-lapit na silang makarating doon nang may maramdaman silang tila may sumusunod sa kanila. Sandali silang nagmasid sa paligid. Nang makumpirma na nasundan nga sila ng mga aswang, inihanda na ni Roel ang ginintuang botelya. Roel, humiwalay ka sa amin. Ikaw ang pinaka-prioridad nilang patayin dahil ikaw ang dugong berde. Alam nilang ikaw ang babasag ng botelya. Tama ang tiyahin mo. Mas maigi nang kami ang sundan. At kung sakali mang mahuli kami, ang mahalaga ay hindi ka kasama. Nasa iyo pa ang ginintuang botelya. Hanggat buhay ka, buhay pa ang pag-asa. Sige na, Fernan, sumama ka na sa amin. Kailangan ko ng direksyon mo. At ikaw naman, Roel, anak, kapag sinundan na nila kami, sumunod ka rin. Basta huwag kang magpapakita. Kukuha ka lang ng tiyempo kung kailan mo babasagin ang botelya. Ano, naintindihan mo? Opo, tay, naintindihan ko po. Mukhang alanganin ng may maabutan tayong bangkero, Tiyo. Ayos lang. Ang malagay, madala natin ang mga aswang sa hindi masukal na lugar. At saka gagawin ni Roel ang dapat gawin. Beninay, pasensya ka na ha. Nasa alanganin ang buhay mo ngayon pero huwag ka mag-alala. Magtatagumpay tayo. Tumangulang ang ginang. Mga ilang sandali lang ay nagpatuloy na sa paglalakad sila Mang Homer. Habang si Roel naman ay dumapa sa kanyang kinalalagyan. Nagtago siya sa ilalim ng makakapal na dahon ng gabi. Wala pang 3 minuto, naramdaman na rin ni Roel na dumating na ang mga aswang. Nagmamadali ang mga iyon na makasunod kina Mang Homer. Maingat na sumunod din naman si Roel sa mga aswang. Bawat hakbang niya ay bantay sarado niya. Dahil anumang maling kilos niya, maaaring mapunta sa kanya ang atensyon ng mga mababagsik na nilalang. Hindi nagtagal, narinig na ni Roel ang hampas ng alon sa dagat. Hinanda na niya ang sarili niya sa mga pwedeng mangyari. Maigpit ang pagkakahawak niya sa ginintuang botelya. Hinalikan niya pa yon at pabulong na nagsalita. Ikaw na lang ang pag-asa namin. Sana gumana ka. Magpapatuloy na sana ulit sa paglalakad si Roel nang bigla siyang makatapak ng lata. Nakalikha siya ng ingay na dahilan para mapalingon ng mga aswang sa kanya. Walang niya. Ito talaga mga hiker basta na lang iwan yung kalat sa gubat eh. Hamak talaga oh. Malakas na ang tibok ng puso ni Roel sa mga pagkakataong yon. Huminto na rin sa paglalakad ang mga aswang. Nakatingin yon sa kinaroroonan niya. Nakapagtago naman siya sa likuran ng malaking puno. Pero anumang oras palagay niya, mahuhuli na siya ng mga aswang. Pero hindi niya inasahan ang mga sumunod na nangyari. Naramdaman yata ni Mang Homer na nasa panganib ang buhay niya. Kaya sumigaw ang manong ng malakas. Dahil doon, naalarma ang mga aswang. Nabaling ang atensyon ng mga yon kina Mang Homer. Si tatay talaga. Naku naman oh. Nagmamadali ring makasunod si Roel. Napatigil lang siya nang makitang naabutan na nga ng mga aswang sila Mang Homer. Nakapalibot ang mga yon sa kanila. Lalong lumakas ang tibok ng puso ni Roel. Kaya bago pa man makagawa ng masama ang mga aswang, lumabas siya sa pinagtataguan niya. Matapang niyang pinakita sa mga aswang ang ginintuang botelya. Mga aswang! Umangil ang mga yon, pero pinigilan lang na matandang aswang na lalaki ang mga kasama nito. Katapusan niyo na ngayon! Tumawa ng malakas ang uugod-ugod na aswang. Parang hindi man lang natatakot sa gagawin ni Roel. Iho, sigurado ka ba sa gagawin mo? Lumingon ang matanda kay Beninay. Nasa puntong yon, karga-karga pa rin ni Homer. Sigurado? Malamang, kasi ngayong gabi, sigurado na rin mabubura ang pamilya ninyong mga aswang. Beninay, hindi ba niya alam kung ano ka? Napatingin na lamang sa baba si Beninay. Habang ang matandang lalaki naman ay parang tanga na tawa lang ng tawa. Kung sa bagay, si Borong lang naman ang nakakaalam kung ano talaga siya. Tiya, ano bang sinasabi ng siraulong yan? Beninay, sige na, sabihin mo sa kanila. Kung hindi, ako na lang magsasabi. Hindi pa rin makapagsalita ang ginang.
Kaya naman sinimulan na rin ng matanda ang pasingawin ang lihim ni Beninay. 3 taon na ang nakakalipas mula nang maging aswang si Beninay. Nanlaki ang mata nila. Hindi pa sana sila maniniwala kung hindi pa si Beninay mismo ang magsasabi. Bumaba si Beninay mula sa pagkakakarga ni Mang Homer. Huminga ng malalim ang ginang para makahugot ng lakas ng loob. Oo, aswang ako. Matagal na akong dapat namatay nang umatake ang mga aswang. Kasabay ko dapat nawala ang kilalang albularyo rito. Pero hindi pumayag si Itay. Naganap siya ng paraan para mabuhay ako. At ang paraan na yon ay yang gawin ako. Mula nun, nagbago na ang buhay ko. Tiya naman eh. Kaya nga, iho, tinatanong kita kung sigurado ka na ba? Kasi kapag umalingasaw ang amoy niyan, hindi lang kami ang mamamatay. Kasama roon ang tiyahin mo dahil aswang din siya. Ha? Bakit hindi mo sinabi sa akin yan, Beninay? Kung paalisin muna natin si Tiya rito para di niya maamoy. Tingin nyo hahayaan ko lang siyang makalis rito? Sama-sama kaming mamamatay. Ngayon, iho, anong gagawin mo? Wala na tayong oras para magpaliwanagan. Rowel, wag mo akong intindihin. Matagal ko nang gustong mawala dahil una sa lahat, hindi na dapat ako nabubuhay. Hiram na lang sa kasamaan ang buhay ko. Kaya pakiusap, para sa baryo at para na rin sa kalayaan na matagal ko ng pangarap. Pero tiya, pusang galaka! Ngayon na! Wala nang nagawa si Rowel kung hindi sundin ang sinabi ng ginang. Lahat sila ay mamamatay rin. Kaya kahit masakit sa kalooban niya, tinatagan na lamang niya ang dibdib. Ay, tanga ka ba? Mapamatay rin ang tiyahin mo! Tuluyan ng binasag ni Rowel ang ginintuang botelya. Umalingasaw ang amoy na tila kahawig ng sasampagita. Walang ano-ano, nakaramdam ng pagkahilo ang mga aswang. Isa-isang nagbagsakan ng mga yon. Sa mga bibig ng mga yon ay naglabasan ng itim na itlog. Sinyales na patay na nga ang mga yon. Tiya! Nasa bisig na rin ni Mang Homer ang ginang na si Beninay. Naghihingalo at hinang-hina. Patawad, nagpanggap ako na katulad ninyo. Pero maraming salamat dahil sa wakas, makakapagpahinga na rin ako. Naiyak na lamang sila lalo na si Mang Homer nang sumuka na rin ng itim na itlog si Beninay. Ganun pa man, sinubukan na lang din nilang maging masaya para sa ginang. Dahil sa wakas, nawakasan na rin ang paghihirap nito bilang namumuhay sa pagiging aswang. Nakamit nila ang tagumpay. Magmula noon, nagkaroon na rin ng kapayapaan sa kanilang lugar. Namatay man ang ginang na si Beninay, ang mahalaga na lamang para sa kanila ay nag-iwan naman yun ng aral sa kanilang mga puso. Masayang iniwan ng 3 ang kapis. Sa Maynila na sila namuhay mula nang mawala ang mga aswang. At magmula noon, magkakasama nilang hinarap ang bagong buhay na malayo sa bangungot ng nakaraan. Wakas.